ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamay adlaw ka natutanan o welcome din sa itong panaguban sa tutulaman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando, finikito mga igala, yes, mga igala, no? Kamusta? Kita nyo, naka-orange ko karon, no? Okay, Wednesday man, no? So, Wednesday is an Orange Wednesday, mga igala, no? To commemorate, kanina tayo na itong 18-day campaign, no? To end VOW, mga igala, violence against women, mga igala. So, anyways, mga igala, no, doon ay mga mga programa atong mga gobyerno, atong mga ahensya sa gobyerno, no, with regards kung sa dapat ang mga campaign, no, on against violence against women and their children, mga igala, no. So, pag mingon daw tag vow daw, mga igala, mingon daw tag gender kanang mga igala kasagaran katong mga gender-based mga gender-based. Pag may gender-based, may gala, giharas ka, it's because usa ka yun ani nga tao. No? Usa ka basta gimaliit ka. Giharas ka kitungod ingon ana imong gender, mo na gender-based violence. LGBTQ ka, mo na gi-discriminate ka. No? Or unsa ba? Diba? O lahat naman karon mga igala ang unsa ni kay kasagaran mga igala kato namang nasa LGBTQ ang kasagaran ginaharas sa mga kuno kay babae, daghan kay mga protection, mga igala on that thing, mga igala, no, daghan kay mga laws, no, like natay magna-Carta for Women, tapos napatay mga napay kanang kuan, mga igala kanang sa VOWs more on sa kaning kuan sa mga igala, no, kanang na intimate relationship, no. So kung naay usa ka babae dira, gipahiya, gikuan din lahat, tapos wala sila intimate relationship, in short wala sila dili sila mag-uyab, no, unless kung kabito niya kana na pwede siya makuan sa vowsy. Pero kung wala sila relationship but gikuan siya na mahulog lang na giharas siya or pasakitan ba siya, mahulog na siya sa kaning mga crimes under sa revised penal code. So although dili gyapon na siya maayo good, pero in terms of the gravity of the penalty, no, medyo mas lighter, mga igala, compared to unsa ni kaning under sa vowsy. I think one degree higher, no? 1 degree higher siya, mga igala, no? And kani siya kuan, mga igala, no? Nagsugod man ning vowsy gud, mga igala, no, sa kaso ni Hinosa, no? I think si Justice Peralta sa iyang kuan, I think dugay na to bago rin siya nakuha ni 9262, mga igala, no? Wala pa yung 9262 sa una kani si Hinosa, mga igala, napatay niya ang bana, no? O kung wala ko nagkamali, napatay niya ang bana, it's because wala siya kaantos, no?
Kinaman dito ang ginatawag na to nga cycle of a battered woman. Battered woman syndrome. No, nga kapila siya ginakuan, tapos paguman, so yun, nandito ang cycle. Nandito ang cycle sa kuan mga higala, no, sa katong giyatag na battered woman syndrome. So it's because of that, na kuan na nag-enact ang Congress, no, aning balaod, no, to protect, no, the wife, kani mga, di lang not just wife, mga wife, mga higala, the wives, no, but also katong mga kuano, katong mga under intimate relationship, girlfriend, boyfriend, live-in partner, common law relationships, no, kana siya. Pero ang paano nag-emphasize po na sa to mga lawyers po mga higala na ang vowsy, di lang po na siya alang dito sa mga kababaihan, no, so all gender na daw na siya mga higala. So moto lang yun. But anyways, mga higala, kung sabi activity mga higala, no, on kuan mga higala, no, para aring 18-day, no, to end vow, no. Anyways, mga higala, dito sa to ang DSWD mga higala, kung nasa doon yung mga aktibidad na ipahigayon, no, o gubat pa nga mga programa, no, under sa to ang kuano, Department of Social Welfare and Development mga higala. Ito paminawan mga higala, no, ang asa naman to, mula diri ang kuan mga higala, lead secretariat sa Ayakat Violence Against Women mga higala, no, nga si gikan sa DSWD nga si Ma'am Gladys Credo. Paminaw na to. Need gihapon nato siya strengthen, sir, basti na-decrease, no, of cases because especially sa ato ang mga far-flung areas, do natay ang ato sa ato ang agency, no, nag-add kami with the far-flung areas, municipalities and provinces to capacitate especially ang ato ang BAW desk officers because these officers are the frontliners diha sa ato ang community nga sila ang una ginadulan, ginapangayuan o assistance sa ato ang mga residents or individuals in the community. So dapat, no, kabalo sila, especially sa pangahensya, nag-provide pa og technical assistance through capacity building to our sa tong barangay functionaries, especially the BAW desk officers, kung sa yun ang ilahang roles and functions. O katuno, pabalik-balik yun nato sa ilahang ang referral mechanism. Though ang ato ang mga victim, the survivors or kaning naga-tune in karon, no, daghan ta o kaning ahensya nga pwede ninyo duulan, no. We have ato ang barangay, especially the BAW desk na atong kapulisan. We also have the CSWDO sa inyong barangay, ang ato ang hospitals nga makahatag ninyo og assistance. But we need, no, especially good kana sa far-flung areas nga usahay, no, dili na dili kay usahay but talagsa lang, no, maadtuan. We encourage you to strengthen ang ato ang advocacy diha, ang ato ang awareness nga kaning vowsy, no, karon, no, nga naa na tay ang ato ang balaod nga 9262. This is already 20 years, no, na ipirmahan ni siya 2004 and karon 2025 na ta, no. So it has been at 20 dekada na ni siya, no, 2 years na ni siya nga dekada, and now our vowsy is considered is a public crime nga dili na ni siya ingon nga last, no, mga 1990s nga dili ta mo appeal kay that is family trouble, but karon vowsy is considered a public crime and kitang tanan we are responsible and accountable na ma-report gid siya para, no, makuha nato ang goal nga unta, no, ang Pilipinas magiging vow-free Philippines. Kasi mo gingon kaganiha, daghan nag-report. So meaning, instead na mo dapat magtaas siya, just like the rape cases nga nitabo sa Davao City, it's because of awareness, daghan nag-report, so daghan ang kaso. Meaning, sir, kung i-compare siya 2023
o 2024 na siya pag-decrease. For the 2023, if I'm not mistaken, nasa sa 200 plus na cases, Davao Region. But on the 2024, 100 plus na lang siya. I think mga 115. Dogi pakusgan gid nato ang ato ang strengthened awareness, no, naanay naga-report, but as to the cases of Bausi, naa siya pag-decrease comparing to 2023. So, nagbunga siya on our strengthened awareness, do natay daghang reporting, pero ang kaning pag-strengthen po nato, ginaka-build nato pod ang ato ang mga kalalakinan nga ato silang unsa tawag ani, gina-empower gyud nga to stand against Bausi nga sa ilahang level they can be our partners of change na kumbaga pa ato silang natay ginahimo nga move, no, katong men opposed to violence everywhere nga kaning mga ato ang mga kalalakian diya sa community, ato silang ginatagaan og orientation, no, unsaon pagrespeto, pag-empower nga di na gyud, no, maunta mahunong na gyud ang ilahang kanang pag-abuso sa ato ang mga kabaihan and also our mga minors. Unsa tong basis ma'am na ang awareness sa mga kalalakihan mooy factor nga nibaba ang cases? Anak, tungod sa kaning sa pag-report, sir, and of course diha pod sa ato ang sa barangay nga of course ang barangay naga-report ni sila sa ato ang MSWDO nga naagyoy pag-decrease because walay natay taga quarterly nagahatag man ni sila sa ato ang mga LSWDO of report, so wala sila'y matala on cases on Bausi. So mo na ang basis ng report coming from the MSWDO. Yes po, ayon sa gikan gyud sa barangay level, sir, because the barangay, o naman diri ato ang DILG, they are compelled gyud to report or to submit a quarterly report dito sa ato ang LSWDO on VAC, the violence against children and DAW cases. So mo ni siya ang reported tapos i-consolidate per region nga mapasa masisimi at the same time to DILG. So kato ang basis on. So how about sa reports mo, nagtaas mo or baba? Asa, sir? Reports on Bausi. Kato siya, sir, sa base ato ang PNP CRAS, no, for 2024 compared to 2023 nagbaba gid siya, sir. Baba po. Yes, nagbaba gid siya, but as to 2025, sir, no, wala pa report for the whole year because wa pa man pod nahuman ang ato ang fourth quarter. So kato siya, sir. So meaning ani ma'am, dili pa ka tungod mga settlement on the part of On the settlement, sir, ato agyud nang ginapakusgan diha sa ato during sa ato ang orientation and technical assistance on the barangay level, ang ato ang Bausi cases, that settlement is a big no, good sir. Dili gid siya pwede diha sa ato ang katarungang pambarangay. Naagid na naka-stipulate sa ato ang balaod sa 9262 nga settlement on Bausi cases is a big no, good sir. pero kung mag-decide si aggrieved party nga i-withdraw niya ang kaso. Pwede siya, sir, but on the ground, namagod siya discretion si victim survivor kung mag-file siya o case or dili. But muingon ta, sir, nga diri lang sa barangay level, no, tama man ko ma'am DILG, no, nga wala gyud na siya settlement, sir, diha sa ato naka-stipulate siya sa ato ang balaod nga no settlement. But of course, no, we cannot disregard on the reality nga nagyud na no nga mato police dakpon and ibutang ta na overnight, but wala di pagkaugma because of the emotional factor nga gihigugma basig change pa tagaan og second chance, so pagkaugma pag-uson rapod ang ato ang perpetrator or the bana or the partner sa ato ang victim survivor. But all the settlement, sir, kabalo ang ato ang barangay na dili gyud na siya, bawal gyud na siya.
No. So mo to mga higala, no? Ang pahayag ni kon mga higala, ni DSWD 11, Ayakat vow or violence against women and violence against women led secretariat mga higala na si Ma'am Gladys Credo, no? So mo to siya, no? O mo to nag-question na lang ko to kay natingala ko kay if aware man gud if ang kan man gud may higala ani ni siya, no? Pag aware man gud ang mga tao gud may higala, no, about their rights, no? Kung kuan na ba na magsumbong mag-report gina siya, no? Pero ang kuan na to is marking ano ni ubos ang crime ay niubos ang statistics, no? From 2023 to 2024. So, ay explanation, base daw ko ng mga lalaki, aware na, nga di na dapat na buhaton. Pero kung, pwede na siya, no? Pero ang pagtaas mo ko ng awareness mga higala sa katawhan, mura nagugutong sa rape god na tong na cases din sa Davao City, no? Ning kalit og shoot up, no? During the pandemic mga higala, it's because nag-report sila, ang one late reporting. Well, ang kaso sa rape mga higala is ang prescription period niya mga higala is up to 20 years. So, maski late reporting na siya mga higala, no? Maski late reporting, pwede pa na siya kasuhan mga higala pag kompleto ang ebidensya ng medical legal ug uban pa, no? But on the other hand mga higala, no? Ang ato ang tawagan ni ang kaning voucher mo pila bay kalimutan ko sa prescription period ali mga higala, no? Mga siguro nabagsak ko sa criminal law to mga higala. Ay nako. Okay, kalimutan ko sa prescription period ani na. Pero mo na siya ang kuan mga higala, no? Mo na siya ang kuan gid, no? Dapat mo taas gina siya, mo taas dapat, no? But right now siguro ang mga kalalakihan mga higala aware na, no, on the preventive side. No, on the preventive side. So, mo na siya ang sa itong DSWD. So, anyways, kato lang sa, no? So, kung padayon ang kampanya sa itong gobyerno mga higala na batukan o matuldukan ang, kining violence, no? O pagpangdagmal sa ito ang mga kababaihan, no? O violence against women. No. So anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum nga to si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, Kabanyan Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? Kamusta gyapon ta mga higala, no? Anyways, mga higala, karon na atong hisgutan, no? Lahi na pa itong hisgutan mga higala, no? Balikan na itong gihisgutan ni mga higala, no? Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, no? O DCTR RDD. Mga siya mga higala, no? DCTR RDD mga higala, no? Kuan siya mga higala, no? Muna siya ang rehab center sa tuang city mga higala para sa tuang drug dependence, no? So anin ni siya mga higala, no? Gibutyag ni atong gibalikan ning gipamulong ni sa head ani mga higala, no? Nga si Dr. Michelle Schlosser mga higala. Ano mo gani siya mga higala, no? Kay murag na yung mga kanang kuan ba, no? Underlying kuan din, no? Aside from drug addiction, no? Nga ang kuan mga higala, ang tao dili na sa diretso nga mo gamit og illegal drugs, no? Katungod trip lang niya. Nagi na siya kana something nga mga problema nga ginadala or na-experience, no? O ba na, ay psychological problem, narcissism, depression, no? Natanaw nila, droga ang tubag sa ilahang problema. So, mo na may higala, no, nga, ang kwan na karon dapat, no, actually, nigawas na po na sa study pod, no? Pero ang kwan pod, nigawas po sa study pod, I think, from Kadak mga higala, no, with San Pedro College mga higala, nga, kuan gyud mga higala, ang dahilan po sa illegal nga droga mga higala, nga nung naa sila kanang personal, kanang naay, kanang relapse, na ay, kasi tawagan na, kanang mubalik siya,
no, kanang tawag nato nga unsay tawag recidivism, no. Tungod na sila ang personality problem. Na sila personality problem mga higala, no. Pero ang according po sa PDEA po mga higala, no, ato makaila sa PDEA, ang kwan po nila dira mga higala, naiuban nga mo balik-balik sa drugs mga higala, it's because sa sensation, no, nga warag times 1,000 daw than sex. Satisfaction nimo sa kwan nimo simuhang o sabi, yung desire mga higala, no, times 1,000 daw. Amot lang, masig kung na ako, no, gi-exaggerate lang na ako. Pero mo na ilang giingol mga higala. Muna, lisod yun daw, pag mawala na silang sistema daw na mga higala na magnadag sa dagang bation, no, puro withdrawal system. No, wala na uban daw mga higala, mubalik dyan na sila gito sa pag gamit og droga mga higala. It's sad mga higala, no? Sad lang kayo kay ano maabot mo sa sa punto ngayon ano kita man siguro tanan hay mga family problem, but ang what is unique to each one of us mga higala, no, dahil taog mga psychological problems, dahil taog mga personality problems, no, nga ang uban makaya sa uban nga kuan lang ta inom ng tagkok tapos na, or kuan tawag gani kapi-kapi lang, or kuan lang dula-dula lang tennis, murag mawala na ako stress. Ang uban gyud magdroga na gyud, no, siguro different lang ng ako mga higala, well different kuan na siguro kanang scenario, well hindi ko makatela na mga higala. Anyways mga higala, ato paminawon mga higala, no, ang pahayag no ni Dr. Michelle Schlosser mga higala, ang kuano ang labaw sa Davao City Treatment Center and Rehabilitation Center for Drug Dependence. Paminaw na to. Atay mga cluster of patients, no, from mga barangay na maingon na to. But I'd rather not say the barangay, ma'am. Kaya ano ba si ba ma-discriminate ba, no? Kay I know for a fact that our respective barangay councils are doing their jobs, no? They're really maximizing their kanang resources and their kanang ilang capacity, no, to help our PSUDs. But in your question, ma'am, yes, that's the reason why we also have our Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? And then they are partner with our men in uniform, no? I believe man good ang Kadak-Badak, they have a dynamic with our PNP and PDEA personnel. So, I'm not familiar with their dynamics, ma'am, as to the monitoring of the ground, but I will be familiar of that, ma'am, once mag-take off ang atong project, because it will be an interagency collaboration. It has been an interagency collaboration naman yun, ma'am, since time immemorial, no? In fact, ganito ginatawag na Davao City Justice Zone, involved pa itong mga judges, ana. But this will strengthen and institutionalize the app and the program that we are hoping na ma-approve sa ato ang LGU, is that this will institutionalize and strengthen the ones that we have already, no, na mabutngan gid og kanang kuan na gid siya ba, ma-institutionalize na gid siya, ma-practice na gid siya, because we already have the system, and the process is it would be easier for the agency na maka-follow through sila. Ma'am, ano na lang po, siguro out of the 182 barangays, pila diri ang daghan nga nag-cluster po sila, siguro 10% po ba of our barangays? Ma'am. Yes, si ma'am dyan, no? But yes, naagit yung mga identified, ma'am. Unfortunately, itong mga identified areas, those areas na medyo naasa slum area, no? You can just imagine, because siguro, it's not just the drug usage, it's also a drug trading na po yung mga issues of drug trading. That's why, for our drug usage, natay Davao City Treatment and Rehabilitation for Drug Dependence. For those that are only involved in trading, we are looking forward to create our Balay Silangan.
Those are, dili na to sila pwede iuban. Nga naman, basi mag-group chat na noon sila, na ay provider, na ay user. So, we have to separate the services that we are going to give them. But in line with your question, ma'am, kay ako murag nawala ang tubag, no? Yes, ma'am, there are several barangays that we can actually identify na mas daghan siya compared to other barangays. And unfortunately, those barangays na naay mga cluster of cases, those are the barangays na medyo naay poor kanang livelihood pa. Okay. Ma'am, I'm just curious po with regards sa tong budget kasi last time po for our supplemental budget number 1 na na-approve is we had a supplemental budget for our center mga around 400K, possibly more or less, ma'am. Nabatay, ma'am, pagkukulang sa tong budget, or are we hoping for a bigger budget for next year to cater to the increased number of patients po? Okay. Ma'am, our LGU has been very generous with us, no? Yes, kanang na tama lang ang budget for the setup that we have. But if we are looking forward to have our own OPD, our outpatient and aftercare unit, magkaroon jud na siya og mangayon gid make extra budget because it's gonna be an extra human resource, and it's also gonna be an extra operational expense. So as of the moment, we are very happy that our good mayor has been providing us kanang the budget that we need. Sakto kaayo, ma'am. In fact, the city mayor's office go beyond extending out their help sa kay kasi once you are handling PSODs or persons with substance use disorder, you have to be skillful. No, dili lang kay manrabaho lang ka, madto lang ka dito. You have to be skillful in basic counseling and kanang home parenting, no? There is a skill that needs to be honed. So because of that, we kanang fortunate lang gid kaayo mi, no, kay every time mangayo ko og kanang extra budget beyond sa budget na ami to send my staff for trainings like those trainings I've mentioned. Gina-grant gid ni Mayor. So grabe gid ko ka thankful ana because for me kasi I do believe that the skills that we have right now is not enough. We continue to improve gani kasi we are handling lives. We are handling people ba, especially in guiding them. So that's why importante nga skillful gid sila on basic counseling, and then they have to be also skillful in dealing with persons with substance use disorder na naapagig co-occurring disease. Kasi the reason why na ay difficulty po ang ato ang mga PSODs, itawag nato sila na PSODs, in really kanaganing total na rehabilitation because na ate ginatawag na co-occurring diseases, no? Aside sa drug addiction, they have really mental illnesses, no? Naa sila yung mga depression, naa sila yung mga bipolar disorder, naa sila yung mga personality disorders, and I have to make sure that my human resource, akong mga tao, skillful sila in dealing with those PSODs na naay co-occurring. Because it is difficult na gani ang PSODs, it's more difficult if they have co-occurring. Because iba ang atake ana, iba ang dealings ana, no? So again, I'm very very thankful kasi those extra miles sa atong city mayor's office na maghatag maghatag og extra allowances for those na dapat ipa-train sa kay usually wala tay training na diri sa Davao. Most often na ang mga training na sa Luzon. So dito ginapadala nato ang ato mga staff. So, pila po ba nga to ang operational cost or atong funding per year, and then pila atong need? Okay na siguro, ma'am, no? Clearance clearance. Okay na ba na to na depende sa ato. Kay basic ano siya, basic grant siya, kay sorry ha, it's been 2 years pa magugtuma. Basi dili pa kay ko kuan unsa ang iingon sa when it comes to budget. But yes, we have been giving more than 27 million per year now. Ing ana naga-bleed out ang ato ang LGU. No, that's why
we and the rehab center, together with my team, kaya di man ako kaya ako lang, no? I have a really good team behind me. We are really looking forward and looking for kanang mga ways and means na dili na unta mag-bleed out kaayo ato ang LGU ba kayo. That's still 27 million per year, no? Na moto every time mag-ingon na hala na readmission, murag sakit na siya sa amoa because again, it's a waste of resources and then a waste of effort na gikan sa amoa. So, hopefully the ones, the inpatient, the rehab center, the rehab facility that we have and the upcoming OPD and aftercare na to makatabang unta, enough na unta ni siya na dili kaayo mag-bleed out ang atuang LG for the program. Ma'am, just wanted to clarify, our outpatient is i-establish pa po or established na po ba? I-establish pa natin, okay. ma'am. At the moment, we only have the inpatient. Okay. So, hoping na medyo, ano siya, ma'am, it's a tedious and long process kay maski na ano tayo building, it has to be approved by the Department of Health, na aman tayo ginatawag na mga permits, good ma'am, na, and then mga accreditation na buhaton. But fortunately, we have been preparing for a year, no? So most of my staff are already trained for the outpatient clinic. Hopefully, makapasar ang atong building, ma-approve sa ato ang LGU sa atong local executive chief executive na magkaroon ta og outpatient. Ma'am, with this po nga establish na to siya, pila kay atong need madagdag? Siguro 50% po ba of our budget ang needed, especially needed to operate beyond baya po sa tuang Correct. barangays? Yes, that's true, ma'am. Pero with the in my proposal, ma'am, the ones that I have mentioned earlier, the proposal is additional 7 to 10 million no per year for the operation. But if siguro na siya, consistent na siya, or utilize na siya, I think it will lessen also. At siguro sa start pa lang mamo na itong ginapangay because ang app ng Goder, ang system, it would be developed by our IT experts, no? But I'm really hoping kasi during the time sa COVID, we have done this using our DQR. I'm not so sure if you're familiar with the DQR monitoring kasi I was the one also doing the monitoring at the time. Di ba pag musulod ka sa mga facility niya, mured ra ka galit kay ano dai ka kanang positive day ka or dapat naka-isolate day ka. It's the same concept but it's more, no? Mas more lang. So if we have done that before, with the help of our experts dire, daghan man tag mga maayo na ICT dire. And I believe also kasi during those times, Manggod, naatay help from our other stakeholders. Katong mga, I believe if I remember it correctly, the Davao ICT, na isa na siya ka-organization of IT professionals and experts. If we can get their support and help for free yun, hopefully for free, no? Kaya naman tayo ginatawag na kuan, di ba? Kanang murag, so tawagan ako sa company pa, murag ato ang social responsibility or corporate responsibility. Yes, murag ana atong buhaton. If, you know, kaning mga taga Davao, medyo proud lang din siguro ko na Davaoan niyo ko, no? Kaya dali ako sa Davao, during the COVID times, nagtabangay yun ang public, ang government and private corporations. So if we can get the support and the help of our Davao ICT, our ICT experts and professional, I think mas malesser na to ang need for the software or the systems development kay kanang for free naman sila. Last two na lang yun. It's clarification lang po. Kaning atong 91 patient is as of November 2025 po ba? Come again, ma'am? Yung 91 patients na admitted natin as of November 2025 Yes. po. Okay. Ang last year po, ma'am, pila po, ma'am? Alam, ma'am, wala ko ka-prepare, ma'am. However, if I remembered it, ma'am, usually kasi more than 150 plus kidney per year, ma'am. Because pag once na I'm discharged, ma'am, naagid may gina-admit. We every week kasi, ma'am, naagid may admission.
So, like karon 91 May. Next week, basig 100 na may because we continue to admit. Basta dili lang siya mag more than 100. Ma'am, ano na lang, very last na lang po. Kaning pila ang ato ang mo-graduate na mga patients from our facility siguro in a monthly basis? It will depend. Kasi the discharge will only be identified kung wapo na gid ang ilahang performance and behavior. So naga-vary gid ma'am kasi naay naging mga patients ma'am na dali lang kaayo makita ng changes. Naapod uban ma'am na murag it's a struggle to let them adapt to the therapeutic community, and it's a struggle also to kanang ipa-adapt sa ilaha ang good behavior and discipline. Thank you kayo, ma'am. Balik ito mga higala. Mabalik na kita malaman. Mao ito mga higala dito, no? Mao ito mga higala na ang pahayag ni Dr. Michelle Schlosser, mga higala, ang head sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, mga higala, o DTRCDD, mga higala, no? So, mao ito yung gingon, no? O mo underlying problems, gino psychological nga problems, mga higala, ang atong mga drug dependence, no? So, well, mapuna ako makuha po mga kayo. Usahay, pagbigyan na lang sa ginikanan po, no? Pagbigyan sa mga barkada. O bito na nga, mas nindot yung mga gala nga, kung naamoy mga drug dependence na nga mga kapamilya, ilayo ginanin nyo dala sa inyong lugar. Okay. Lahat man una ang nakakuha, naka-influensya sa ilaha. No? Kung hindi dala sa ilaha, itago sa inyong balay. Charing. Pero bitaw, lisod kina na kay kon mga igal na kay kanang drug dependent na mga kay mahurot na imuhang kuan, mahurot na imuhang imong kabtangan kay pamaligya, no? Away na mo perminti na sa mga di na pwede kay ko pala gani pag drug use drug user kay sa mga gani may gala init ang mga ulo samot nagmakadroga siguro. Diba? Pero ang kana na mga higala, punto lang mga higala, no, dapat ang pamilya di unang sumbanan, no? Mo na mga higala karon, no, sa ordinansa ni mga higala, katong seminaron ang mga ginikanan, no? Pagkatong mga wadakpan sa curfew, nindot na, no? Para mahatagan yung responsibilidad ng mga anak, nilihatag sa gobyerno. Iskot. Unsa naman taon mo? Kung siguro pa eskwelahon, hatag sa gobyerno, pwede. No? So, kung pati pagdisiplina sa imong anak, di mo mahatag, agoy. Nga nag-anak-anak pa man ka. Di ba? Sagdahan mo na maglatagaway mong anak diha. O lumingong tanga, mamamagawa niya agi, anak. O, nang wala magkagkuhan, wala ka nagbugoy-bugoy. So, o gani dapat, no. O gani dapat, no, nga, mas lahi na ba yung mga bata karon kaysa sa una. Rason da yun. Pero bitaw, lahi ang mga bata sa una o karon mga higala, no? Mas grabe ang ilang exposure to violence, grabe nga kuano compared sa una nga TV lang. TV lang mga higala karon within the reach of their hands. No, labi na katong pan nga masuko dili palitan og cellphone mga higala. Mauto. So, bisan dili di. Mo na ang kuan mga higala, no? Paspasa kayo ang information, daghan kayo, bisan dili pwede sa ilaha ma-access nila. Ang ana ang teknolohiya karon. So, bantayan gyud dapat na ninyo yung mga anak. Kay sige tong it's, charing. Makaraang mama, madyong. Bitaw mga higala, yung ating kong oras ang alam sa Tibuok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas. Radyo Publiko daw po mga higala, ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghan salamat o maing adlaw ka na tong tanan.